So ito yung una nating pag-uusapan, yung patungkol dito kay Trillanes, Bongo, Bato, Albayalde at kay Sara. So yan po yung una nating pag-uusapan mga kababayan. Kasi according po dito sa nakarating sa akin, mga kababayan, si Trillanes po ay nagsasalita na. So ano nga ba ito? Mga kababayan, ipaparinig ko po sa inyo. Ipaparinig ko sa inyo. Hindi po tayo fake news. Meron po tayong sources. According po kasi kay Trillanes, mga kababayan, no? Si Sara Duterte ay hindi kasama sa may warrant of arrest ng ICC. So fake news si Aimee. Marami pong na fake news, mga kababayan. So ang sabi nga ni Aimee Marcos nung nakaraan, no, na si Sara daw ay nasa pinakailalim, bigla daw inuna. Tapos wala pa daw year 2027, makukulong na daw siya. Ngayon si Trillanes mismo nagsabi, hindi kasali si Sara sa warrant of arrest ng ICC. So ito po, pakinggan ninyo. Kulong ka na habang buhay. Ito pa, on national TV, he was saying that, tapos in-execute nila Bato, nila Bongo. Thousands died in the process. So, yan. Ngayon ng ICC, hindi rin yan basta-basta mag-file ka ng communication doon, then mag-issue sila ng warrant. No. Talagang very thorough yung kanilang investigation, yung threshold nila ng evidence, napakataas, certainty of conviction. That's why it took them 8 years bago nag-issue ng warrant. Sa madaling salita, merong ebidensya silang nakuha, kaya nag-issue ng warrant at kaya nakakulong si Duterte. Huwag na huwag niyong iisipin na inosente siya, yung kaaawaan, kasi hindi po santo si Duterte, siya ay demonyo. Kriminal. Kriminal pala. At yun ang dahilan kung ba't siya nakakulong. Hindi po natin pre-check yan ng politika lamang. Which obviously brings us to the next question, Senator. Thank you for that contextualization. Eto na, medyo matagal na natin sinabi, pero last time we turned right. So ang narinig ko is, you're expecting early next year, yung kila, not only Bato, but you're expecting even Bongo potentially facing a warrant of arrest? Okay. Si Bato, ito po, mga kababayan, kung nanood man ngayon si Bato sa akin, Senator Bato, huwag ka pong kabahan. Kasi, bago daw magpasko, ikaw na. gumugulong na yung sa kanya. Latest na is yung early next year. So, bago magpasko nga. May putol-putol si Senator Trillanes. Sige, ako na lang magtuloy ha. Mamaya, ituloy natin yan. Sa mga hindi po nakakaalam, mga kababayan, so totoo nga talaga na meron na pong warrant of arrest si Bato. So tama nga yung sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya na may lumapit sa kanya, may nakausap na siyang informant, no, from siguro from ICC or Interpol, nakikiusap kay Boying na actually hindi naman po siguro ang Interpol makiusap or galing ICC or personal na ng taga ICC kung walang warrant. Kasi ganito yan mga kababayan, ulitin ko po sa inyo ha. Si Bato po, pulis po yan, no? Hindi po natin makaligtaan at hindi natin maiwasan na manlaban po yan kapag pulis po, kasi may baril po yan, may personal baril, at higit sa lahat ang anak niya ay pulis rin. Baka nga tutulong din ang anak. Mahirap po kasi arestuhin yan mga kababayan. At higit sa lahat, nandyan ang anak niya pulis, siya pulis, may mga kaibigang pulis din yan. Baka kapag natiktikan yan, kapag nalaman or na may alarm, di ba? Nagka-alarm na, ito, ganito, ganyan, baka biglang magtawag ng backup. Kaya mga kababayan, bago po yun siguro, nadulas lang kasi si Ombudsman Boying. Alam ko mga kababayan, bago kasi bitawan yung mga ganyang balita dapat, no? Ay kasi yan dapat pagplanuhan yan. May plan A, plan B kung paano arestuhin. Kasi mga kababayan, okay lang kung pareho kay Digong na
walang makapanlaban kasi mismong bumaba siya ng eroplano. Hindi siya pwede magwala doon kasi airport yun eh. Marami lahat doon, naka-deployed na yung mga pulis, nandiyon yung mga airport personnel, at saka si Digong hindi po siya pwedeng magdala ng armas papuntang ibang bansa. Kasi bakit? Bawal po kasi sa Hong Kong magbitbit ka ng firearms. At lalong-lalo na sa airport, papaiwan talaga. Maliban na lang kung may sarili kang airplane, no? Yung katulad sa eroplano ni Kibuloy, kung yung ginamit niya yung private plane, wala eh. Sumakay sila ng eroplano na Cebu Pacific or Philippine Airlines or AirAsia. Yun po ang kanilang sinakyan. Kaya wala siyang nagawa. Si Bato kasi mga kababayan ay hindi naman siya lumabas ng bansa. Nabalitaan nyo ba na pumunta siya, nag-abroad siya, or namasyal siya? Wala naman. So, nandito lang siya sa Pilipinas. So, kahit sabihin po nating maliit lang ang Pilipinas, kung naalala nyo po, yung Kappa, di ba? Yung Kappa founder na si Joel Apolinario ba yun? No, di ba nahihirapan din maghuli kasi marami siyang guns. No, si Joel Apolinario, kung naalala ninyo, bumili pa ng isang isla at doon nagtago. Kalauna, nahuli rin. Di ba? So ngayon mga kababayan, si Bato po sa mga hindi po nakakaalam, ang sabi dito ni Senator Trillanes, bago magpasko. So, pakinggan natin ha. Towards the end of Putol-putol kasi siya eh. yung kay Bato. Okay? So, from first quarter of next year. Yung kay Albayalde, hindi pa sure kung magpa-prosper. So, pwede ulitin yung part, medyo naghang, siguro hindi natuwa yung mga DDS. So, ano yung... Siguro hindi na natuwa yung mga projections DDS. natin kay Bato, Bongo, and Albayalde? And whether the Garma factor will be important also here? So, si Bato, is just a waiting game sa kanya. Actually, mga kababayan, yung sinabi ni si Claire, minsan kasi nadudulas eh. Ako nga, muntikan na nga ako madulas nung nakaraan. Buti na lang. Sabi ko sana, di ba? Nag-advise pa nga ako. Alam mo, Senator Bongo, kung gusto mong iligtas yung pamilya mo, iligtas yung sarili mo at gusto mong makasama pa yung apo mo, kasi mahirap talaga pumunta ng dahig pabalik-balik. Kung nakita nyo naman, okay lang siguro kung pareho kila Sara Duterte na nasa posisyon sila, nasa gobyerno, may mga pera yan, may mga sahod yan, may mga kickback pa yan sa mga illegal. So, makakapunta ka talaga ng dahig. Ang problema kay Bato kasi, ang wino-worry ni Bato, actually si Bato talaga, mga kababayan, is para sa akin, isa lang din siya sa biktima ni Digong. Kung hindi lang talaga siya dumikit kay Digong, hindi siya magkakaganyan, hindi siya gaganyan. Hindi siya masali. Dumikit kasi siya kay Digong. Actually, si Bato, kung napansin ninyo, unang pumasok sa politiko yan, wala pang alam yan. Hindi pa nga halos marunong magtagalog eh. Diba? Bisdak pa nga pag nagsalita. Napipilitan lang kasi binigyan ni Digong ng power, ginawa siyang senador. Para kung dating ang panahon ng pagkagipit-gipit ang pamilya ni Digong, ginagawa siyang puppet. Ginagawa silang pang-shield ni Digong sa Senado. Si Bongo, tignan mo, alalay lang, tagabitbit ng tuwalyang amoy bagang na bulok na pinupunas-punas ni Digong na amoy blackheads yung pawis. Naging senador. Hindi ka ba nagtaka? Na-overwhelm kasi sila, mga kababayan. Biruin mo, si Bato, gumagapang-gapang ka sa kabundukan, di ba? Gumagapang-gapang ka sa training, tapos magugulat ka, hindi mo akalain na balang araw magiging senador ka pala. Di ba? At si Bongo, tingnan mo, tagabitbit ka lang ng ice tubig ni Digong, ha? Tagabitbit ng diaper na those days. Tapos naging senador. Alam niyo sa totoo lang, naawa ako kay Bongo. Kasi pagdating mo sa korupsyon, wala ka nakikitang korupsyon kay Bongo eh. Ay, kay Bongo, kay Bato. Wala kang makikitang kay Bato talaga. Actually, si Bato, na-overwhelm lang. Diba? Yung binigyan ka ng posisyon, tinulungan ka. Actually, biktima lang si Bato dyan eh. Diba? Biktima lang talaga si Bato, nadawit lang talaga siya. Yan ang totoo. Mga kababayan, hindi ako bias ha. Hindi ko pinagtanggol si Bato. Nadawit lang talaga siya. Alam niyo yung nasubrahan kasi siya eh. Alam niyo yung, siyempre, pinuri ka ni pinuri. Diba? Tapos, naging PNP chief ka. From 1-star general to 4-star bigla. Di katulad kay General Torre na dumaan mo ng CIDG, dumaan mo ng ganito, hanggang sa
dumaang PNP chief ng Davao, dumaan ng CIDG hanggang sa naging PNP chief. 'Di ba? Kaya sa totoo lang mga kababayan, si Bato po kasi ay tawag dito tawag dito kay Bato, nadamay lang talaga siya, 'di ba? Sabi ni Inspirational Bonsai Tree. Ayan, good luck sa 16, 17, 18 mga bayagang vloggers. See you all pagkatapos. Ano daw? Good luck daw sa 16, 17, and 18 mga bayarang vloggers. Wow, may ano kayo ha? 16, 17, 18 na. Ano ba 'yon? Yung may tawag ba yan? Rally ba yan? Gagawin ninyo? Ay, nako. Diyos mio, Marimar. Yung pag-rally-rally ninyo, hindi tatalab yan. Oo. Alam nyo, ang makakapagpababa lang kay PBBM dyan sa rally, mag-riot kayo. Tansya ko dito, baka towards the end of the year, or early next year, mga February, mga ganon. So, kumaga, ano na yan, waiting game na yan. Yung kay Bongo, first quarter next year. It won't come any sooner than that. Yung kay Albay, Hala, nako, mga kababayan, narinig ninyo ha? Yung kay Bongo, o yung kay Bato, baka bago magpasko or tapos New Year, no? Yan ang sinabi ni Trillanes. Early next year, siguro mga January, February, or bago mag-Christmas. At ito naman daw kay Bongo ay first quarter, no? First quarter of 2026, next year. So, ano ba yung first quarter, mga kababayan? So, January, February, March, mga April, no? First quarter So, mga April nga. So, kasali pa pala si Albayalde. Oh, ito pa. hindi pa sure kung magpo-progress yun o hindi. And Aguirre? What about Aguirre? Wala si Aguirre. Wala si Aguirre. Hindi ko kasi nakasulat siya dun sa mga mga documents ng ICC. It doesn't mean na na isasama siya kasi maraming na list down dun 30 plus personalities yun. Senior officials of government, diba? 30 mga plus senior officials ng PNP. Personally, gusto natin masama yan, pati si Sara. Pero nga, ang ICC, mataas yung kanilang threshold sa evidence bago nila simulan yung proseso ng pag-issue ng warrant. So, hindi kasama si Aguirre, hindi kasama si Sara Duterte, unfortunately. Okay. So April is, April considered as second quarter. So, January, February, mga March nga. So, baka mga March 11 na naman itong kay Bongo. Kasi, si Digong hinuli March 11 din di ba? March 11 hinuli. Actually nga, dapat March 10 yun March 9. Dapat hulihin si Digong. Kaso lang lumipad nga ng Hong Kong. Kaya nag-March 11, sabi ni General Torre. So, tamang-tama naman kung si Bongo arestuhin mga March, first quarter of next year, 2026. So, pareho sila ng anniversary ni Digong doon kung sakaling maabutan pa niya si Digong na buhay. Di ba? Kasi kung sakaling abutan pa niya si Digong na buhay next year. Kasi pakiramdam ko, si Digong parang hindi na yata tatagal Oo, may nakarating sa akin na chismis, mga kababayan, ang chismis, hindi totoo May nakarating sa aking chismis na si Digong daw ay minsan sa isang linggo, 3 beses na lang kumakain. Yun ang nakarating sa akin Minsan sa 3 linggo, 3 beses na lang daw kumakain. Hindi nga, actually mga kababayan, hindi nga daw pwedeng ipaalam. Hindi pwedeng ipaalam sa maskin mga pamilya, hindi pwedeng magkuda-kuda na sa dahig. Pero may nakarating sa akin na minsan sa isang linggo 3 beses, 4 na beses na lang daw kumakain. So, hindi natin sure baka si Digong hindi naabutan January. Pero timing na kung sakali man si Bongo ay arestuhin ay first quarter of 2026 or next year. So, kung pareho man sila ng araw, kung pareho man sila ng buwan, pareho sila anniversary doon kung umabutan pa ng 1 year si Digong. Si Bongo kasi, o si Bato kasi,
Either mga January, February. January, February, or di kaya bago magpasko. Nako po, mga kababayan. Alam naman po natin, mga kababayan, na si Bongo o si Bato, wala namang ibang takbuhan. Di ba? Si Bato, walang ibang tatakbuhan yan. Oo, kaliit lang na. Diyos ko, kahit pa magbuo siya ng isla dyan, o magkubkub siya ng lupa. Si General Torre na bahala dyan. Oo, magkubkub ka ng lupa. Yun na naman tayo sa heartbeat detector niyan. Alam nyo, napakagaling. Alam nyo yung ginamit ni General Torre nung inaresto si Kibuloy? Alam nyo yung ginamit din na radar kung paano nila binasa ang Pyramid of Egypt? Yung para siyang laser radar na kahit napakatigas na mga bloke na mga marmol ng Egypt na pyramid, nakikita nila kung saan yung kwarto, saan yung chamber, saan yung nilibing yung mga immortal, yung mga pero, yung mga princess, yung mga prinsipe, yung mga prinsesa. No, nakikita nila dun sa radar laser na parang night vision. Ganun ang ginamit ni General Torre, kaya natuntun si Kibuloy. Kaya nga sabi ni General Torre, pag hindi ka lumabas yan, pasabugin namin to. Yeah? Yun nga, sumuko. Diba? Kaya kahit si Bato maggubgob ng lupa, kahit mag-disguise siya. Diba? Oo. Kahit mag-disguise si Bato na gayahin niya yung kapatid ni Aldong Paruhinog. Kilala nyo si Aldong Paruhinog, yung pinatay ni Duterte na drug lord sa Osamis, na kaya nila pinatay yun para masulo ni Iyotman yung mafia ng Mindanao. Alam nyo actually, mga kababayan, si Aldong Paruhinog is one of the great drug lord in Mindanao. Isa po yan sa mga dragon, no? Pero mga kababayan, I will tell you frankly, kunting trivia lang, no? Since I was born and raised in Mindanao, meron lang po akong isang ituro sa inyo or ikwento sa inyo na meron po talagang mafia ang Mindanao. Meron po yang triad, no? Triad po yan. Kaya kung naalala ninyo mga kababayan, si Iyotman, gusto ni Senator Trillanes tignan yung tattoo sa likod, ayaw niyang ipapakita. Ayaw niyang ipakita yung tattoo sa likod kasi may triad yan. So ngayon mga kababayan, dyan kasi sa Mindanao, napakarami po talaga mga drug lords dyan. Si Paruhinog, Baluarte, by Baluarte kasi yan eh. Kung mayroong Baluarte sa kay Chabit, may Baluarte ang Mindanao. Merong Occidental, Misamis Occidental, Misamis Oriental, merong Osamis, di ba? Merong Oroqueta, merong Cagayan de Oro. Ganyan yan dyan eh. Oroqueta, Osamis, may Sapangdalaga, merong Mapang, may Zamboanga del Norte, may Dipolog, may Dapitan, may Zamboanga City. Ganyan yan dyan. May Osamis, may Iligan, may Cagayan de Oro. Triad kasi yan. Ako na nagsabi sa inyo mga kababayan. Kasi nga, sa totoo lang, mga kababayan, marami po kasi akong mga pinsan, mga tsuhin, mga Chinese, mga Lim. May mga apelyido pa nga, Yap, may mga Tan, merong mga Uy, merong mga Medina, may mga Yebes, may mga basta marami akong kakilala. Ng mga protector at mga dragon. Dragon ang tawag sa amin sa mga ganyan. Actually, mga kababayan, si Paruhinog talaga, well-known yan. Well-known yan. Kaya pag pumunta ka ng Osamis, huwag kang gumala sa Katagalugan. Sa Katagalugan, dyan ang pinakamarami. Kung meron man, Tondo, may Katagalugan sa Osamis. Kung meron mang Tondo, yung sinasabi niyong Tondo, kinakatakutan, hindi, wag kayo yung tinatawag niyong tawag sa Tondo, yung rawis ba yan? Rawis? Sa rawis, sa Tondo, meron ding rawis or tinago. Lawis at tinago. Meron ding ganyan sa Osamis. Diba? Dragon ang tawag sa mga ganyan. Kung makikita mo yung mga bahay niyan, ang mga bakod lagpas bubong, lagpas second floor.
Lagpas tao, pag tumingin ka, langit lang nakikita mo. Mga dragon ang tawag namin dyan. May mga triad yan. Alam nyo, yun si Parohinog, kaya gusto nilang masulo. Gusto nilang masulo ang mafia or Mindanao Mafia. Kaya nila tinugis yun. Kasi bakit? Ang triad kasi, mga kababayan sa Pulburon, para kasi ang mga, parang, kung sa Mindanao, meron kasing Christian, Muslim, at Subanin. May lumad, may Muslim, may Christian. So, ganyan-ganyan kasi yung triad na yan. Merong triad, kayong kay Parohinog kasi may triad niyan, Taiwanese. Taiwanese, tapos meron ding Vietnamese, yung kay Parohinog. Yung ito namang kila Yutman, Chinese yan, mga Chinese. Iba-ibang kasi tribes, yung triad na yan. Ang Mindanao kasi, mafia yan. May Mindanao Mafia. Maniwala kayo sa akin mga kababayan. Since I was a child, I know everything. Itanong nyo kay Nuba Parohinog na anak ni Aldong. Alam ni Nuba yan. Si Tebes, itanong ninyo kay Tebes. So, yun po mga kababayan. Kaya sa totoo lang, mga kababayan, ito po, yung ating ngayon na pati daw pala si Albayalde, pero hindi pa daw sure ni Trillanes kung kasali si Albayalde, pero si Sara wala sa warrant of arrest ng ICC. Di ba? I will tell you frankly, palitan daw minsan ng I will tell you the truth para maswak. Pareho lang naman yung prank. Alam niyo sa totoo lang, mas maganda kasi yung prangkahan kaysa the truth. Yeah? Kasi pag sinabi mo, I will tell you the truth, marami namang nagsisinungaling, truth din ang sinasabi. Mas maganda yung I will tell you frankly. Di ba? Nako po. Yeah? Ito nag-comment, sabi ni Riza Alagenia, since birth alam na ni Kentia. Alam ko talaga, Diyos ko. Yung tsuhin ko nga, nagugulat ako, harap lang sila ng Medina Campus, ng Misamis Occidental, nagugulat, nirakrakan sila. Mga lim yun. Mga lim. Kaya pala may balita noon, binisita ni, ayoko na, Ma'am Net Vlog. Bahala na si Lord dyan. So clearly that takes us to the situation in the Senate right now. As we speak, Senator Trillanes, this is the institution you're very familiar with. Marami kang napagdaalan nung time na senador ka. And of course, one of the most memorable moment is yung basically the institution stood by you when Senator Soto was last Senate President. What is your read of his Senate presidency so far? And what is your read of these rumors of a counter coup? Kasi we want to talk about the bigger coup rumors na si Ronald Llamas has been feeding on and feeding off. But before we go to the bigger destabilization, ayan, mga kababayan, ang usapin kasi rally na kasi yung usapin sunod nila Basta yun po mga kababayan, yung sinabi ni Senator Antonio Trillanes na wala si Sara sa warrant of arrest ng ICC. Marami po kasing mga tinanggal doon. Actually, 30 daw po yan ka mga personalidad. Merong mga mga PNP officials, meron ding mga high-ranking official sa PNP at may mga cabinet member noon. Ngunit wala din daw si Aguirre. Kung nakita niyo, nandun si Aguirre sa ICC Pinos pero hindi daw kasali. So si Albayalde, inaantay pa kung mag-grant or tawag doon, ang tawag dyan, ang sinabi ni Trillanes, kung meron bang ilalabas o wala. 'Di ba? So yun po yun, mga kababayan.